guys! Welcome back again to my YouTube channel. Bali, si Marvin kumakain na siya ng oatmeal. Ako nagluluto pa ako ng ulam. Pero kakain daw ulit siya ng kanin. Ano siya, hanggang 8:30 kasi siya. Monday na naman, napaka... Ha? 6:30 lang. Bukas ang 8:30. Oh, Tuesday. Grabe, yung bilis ng araw. Monday na naman. Okay lang yan. Ay, next week pala ano na. Kasi ngayong dadating is 20, Sabado. Ang bilis ng araw na magpe-February na ulit. Saturday? Ang pumunta? Kahit saan. Ang lamig ngayon guys, naka-negative 13. Tapos yung hangin ay naka-negative 26. Kaya kailangan talaga balat na balat tayo ngayon. At super lamig. Lagi naninikip yung ganto ko. Ako din, be. Parang may bara lagi. Pababa dito. High blood. High blood. Cholesterol. Cholesterol. Be. Ano mo ang tubig guys. Parang ang sarap-sarap sa labas ngayon, pero ang lamig-lamig. Pag titingnan natin yung labas. Pasok na siya sa school. Nagagayak na siya guys. Super lamig sa labas, bebe. Wala, naiwan na si Marvin guys ng bus. Doon siya, maglalakad siya ng malayo. Sa 16 ka na? Oh, sa susunod na habang buhay. Oh guys, tingnan nyo. Pwede na tayo magsulat ng name. Nagmamoist eh. Ang lamig. Ay, nandito lang ako eh. Nilalamig na ako. Lapit lang sa bintana. Ang taas ng sikat ng araw, no be? Tapos ganun din taas ng lamig, guys. Mamaya pa. Oh shit, ang lamig. Ang lamig. Kinuha ko si Marvin, guys, ng scarf at saka bonnet. Ayan, oh. Guys, ito yung galing kay Mama Aida, galing Pinas yan. Pabaunin daw niya. Ay, yung tsura ni Marvin, oh. Oh, balot na balot. Ayan na. Gayak na gayak. Ay, gayak na gayak. Ako liligo pa ako, guys. Guys, wala pala akong ano, no? Bye-bye. Ingat. Malamig na, init. Init. Mamaya, malamig na yan. Pag naglalakad ka na ng malayo. Mainit daw, baliw. Ayan, lalakad na si Marvin, guys. Okay, guys. Papasok na ulit tayo sa trabaho. Ano pa, yung bus ko is meron pa tayong 15 minutes bago dumating. Inagapan ko na kasi kanina 41 tapos naging 35. Sobrang balot na balot ako, no. Nagpalit na ako ng bonnet. Naalala ko may nagbigay nga pala ng bonnet sa akin. Ayan, gamit ko. Para hindi na yung kulay brown. Cute na cute kasi ako kulay nung brown eh, kaya hindi ko pinapalitan. Kaso nga, bumabagsak na talaga siya. Super luwag. Ano na, naka negative 7 na ngayon guys. Hindi na ganun kaano. Tulad kanina, 14, 13. Tapos yung jacket ko na nasa pangloob ko, kapal din yan. Super kapal din. Para hindi ako manginginig mamaya pag uwi. Tapos may nag-comment pala sa akin video guys, kung worth it pa ba ang Canada. Ano kasi, depende kasi yan eh, di ba? May kanya-kanya naman tayong opinion pagdating sa ganyan kasi magkakaiba rin tayo ng experience. Kung kami, na-experience namin hindi ganun kadali. May iba naman na madali lang para sa kanila, nakakuha sila ng magandang trabaho talaga, ganyan. Kasi may mga background naman sila. Tapos depende rin yan sa lifestyle ng tao. Dahil dito, sobrang daling bumili ng kung ano-ano dahil may credit card tayo. Basta maganda yung ano natin, ang tawag doon, yung sa points ba natin, yung points ng credit card natin, madali tayo makakuha ng sakyan, ng bahay. Kasi yung iba, nababaon sa utang dahil nga nagsabay-sabay sila ng pagkuha ng kung ano-anong bagay dito sa Canada. Kaya yung iba mas pinipiling
bumalik na lang sa Pilipinas kasi nababaon sila sa utang dito. Ano din eh, kasi pag limbawa sa Pinas, hindi mo naranasan yung ganyan, yung bili-bili ng ganito, bili ganyan. Pagdating dito, masanay kang kumuha ng kung ano-anong utang kasi hindi mo na-experience. Pero may iba naman na ibang experience naman na kumbaga ba ay hindi nila na bibili yung ganito ganyan, pero alam nila kung paano nila hawakan yung pera nila, hindi nila isinasabay-sabay. Kung gusto nila, unti-untiin, ipunin para hindi tayo mabaon sa utang, di ba? Tapos alam nyo ba, may nakita ako sa group ng mga Filipino community, isang nag-post na pwede daw bang i-ano yung kanyang pagiging citizen, maging PR na lang daw kasi plan daw nilang lumipat ng UK. Tapos ang daming mga parang negative yung message, ay yung comment kay kuya, nakakunan dami daw parang ano yun, para lang makuha yung PR, tapos siya citizen, gusto niya maging PR. Kumbaga ang dami naghahangad ba. Tapos yun, tapos iba mga nagko-comment na bobo ako dun sa pagbasa ng post mo, ganyan. Talaga as in talagang mga negative yung mga comment. Kasi syempre ang daming mga Pilipino na ngayon dito sa Canada na nagiging student tsaka working visa para lamang sila ay maging permanent dito. Gumagastos na napakalaki. Tapos ayun nga, sabi ni kuya na ang iba na ka daw kasi dito ngayon sa Canada, yung cost of living pataas ng pataas daw. Pagdating ng araw daw yung magkano yung mortgage na binabayaran niya ata after 10 years, 20 years, ano na daw, parang nasa 10,000 a month na daw mababayaran niya. Parang syempre parang in advance na niya kung ano yung mga mangyayari pagdating ng araw. Tapos sabi may isang nag-comment na pwede mong magamit yung pagiging Canadian citizen mo para makapuntang UK. Kasi meron daw siyang friend na nakakuha daw siya ng visa doon dahil nga din sa Canadian visa niya. Tapos sabi niya, paano po yung mga utang ko dito? Ayun, utang, yung mga utang daw. Pwede daw ba niyang iwan na lang yung mga utang niya dito? Tapos, syempre, kanya-kanyang diskarte na lang din kung paano tayo makakasurvive dito sa Canada. Lalo na kapag bago ka pa lang, mahirap din makakuha ng trabaho. Pero syempre, yung iba, malalakas din ang loob na sinusubukang makakuha ng trabaho na meron sila sa Pilipinas. May mga iba naman talaga nakakakuha talaga, guys. Kaya, swerte. Sana all. Tapos, ayun. Dapat nga, pag pupunta ka rin dito, malakas loob mo. Kasi, lalo na kung yung buhay mo sa Pilipinas, maganda talaga. Parang ikaw yung boss. Ikaw ang nag-uutos. Tapos, pagdating mo dito, maninibago ka talaga dahil hindi ikaw ang boss, ikaw ang utusan. So, wala kang choice kundi sumunod para kumita ka ng pera dito. Pero kung kaya mo namang makasurvive nang bit-bit mo yung pera mong galing Pilipinas habang wala kang trabaho, ayaw mo magtrabaho. Pero syempre, hindi mo masasabi kung hanggang kailan lang yung perang bit-bit mo. Kasi mauubos at mauubos yan sa mahal ng expenses dito. Dahil yung bit-bit mo peso, ang ginagastos mo dito, dollar, Canadian dollar, di ba? Malaki yung pagkakaano nila. Hindi mo naman kailangan makipagsabayan lagi eh. Kung yung iba may sasakyan na, ikaw na lang yung walang sasakyan, huwag kang ma-down sa sarili mo. Kasi alam mo sa sarili mo may mas inuuna ka pa kaya hindi ka kumuha, diba? At least hindi ka nahihirapan sa sobra. Oo, nahihirapan ka sa pagko-commute. Pero okay lang yan kahit papaano sa pagko-commute, nakakatulog ka naman kahit papaano, diba? Tapos nakakaipon ka pa konti-konti habang wala ka pang sasakyan. Kasi yung ibang tao, kanya-kanya yung diskarte kung ano bang gusto nilang kuha sa sasakyan. Yung iba gusto nilang kumuha second hand sa sasakyan. Yung may cash nila para wala silang babayaran. Iisipin every month. May iba naman na kukuha ng brand yung sasakyan. Eh di, ang laki ng expenses yung lalo na bago. Mahal ang insurance, yung mga ganyan ba. Oh, nandito na yung bus ko, guys.
Sobrang agap dumating ah. 26, kanina 32. Puno ang bus, oh my God. Dito na tayo guys sa Scarborough Town at meron pa tayong 40 minutes bago tayo dumating yung bus na sasakyan ko. Tapos ayun, ang pinaka lagi namang problema ba? Lagi ning sinasabi ng iba, ang ano dito sa Canada, puro utang, tapos mahal ang cost of living. So yung utang naman, nakadepende naman yan sa tao. Kung ang dami ka nang binabayaran, diretso ka pa rin sa pagkuha ng mga hulugan na gamit na hindi mo naman kailangan, di ba? Tapos sa cost of living naman, alam mo nang tumaas na yung cost of living, patuloy ka pa rin din sa mga pagbibili-bili ng kung ano-ano, di lalo kang talaga, walang matitira sa'yo. Tapos, ayun, dito din kasi kailangan maganda talaga, makakapag-upgrade ka talaga. Kasi kung hindi ganun kalaki yung sahod mo, kailangan maghanap ka ng mas malaki kasi hindi talaga kakasya yung kita mo para sa mga expenses mo dito sa Canada. Nandito na pala ako ulit sa baba, guys. Hintayin ko na yung bus at bumili ako ng mild patty. So, ayun lang guys yung masashare ko sa inyo. Nasa inyo pa rin naman yan kung itutuloy nyo ang Canada dream nyo eh. Kung di nyo masusubukan, kung di nyo masusubukan, di nyo malalaman kung ano ba talaga ang buhay dito sa Canada. Pero syempre, dapat pag-isipan yung mabuti 100% kung sigurado ba kayong mas pipiliin nyo ang Canada, yung buhay Canada kaysa yung buhay nyo sa Pilipinas na maganda. So yun lang guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel kasi papasok na rin ako sa trabaho. Bye bye!